Una-una, RJ. Eto, RJ, ha? Bakit mo sinuportahan si Bongbong Marcos? Ako alam ko kung bakit ko sinuportahan si Bongbong Marcos. Hindi dahil siya ay Marcos. At hindi dahil friend ko yung asawa ni Marcos. Okay? Dahil meron akong mga policies na chini-checklist. Halimbawa, foreign policy. Check. Pagdating sa number 1 yan. Tapos, number 2, pagdating sa pag-manage ng pera ng taong bayan. Kasi nasubaybayan ko yung career ni Bongbong Marcos noon nung senator siya eh. Pati kahit nung bablog siya. Kaya mo buo. Kaya sabi ko, okay, ano ako dito? Go ako dito. Pero, nung hindi na ganun yung ginagawa ni Bongbong Marcos, what did I do? RJ, anong ginagawa sa UK? For example, yung mga tao bumoto ng Conservative Party at yung Conservative Party ay hindi ginagawa yung policies ng Conservative Party. Anong nangyayari, RJ? RJ Nieto, natatanggal yung Prime Minister. O, 45 days pa nga lang, natatanggal na eh. O, eto. Nung ako, dinrap ko na tong si Bongbong dahil hindi na pareho yung policies niya doon sa kung anong sinuportahan ko. Pinangako niya. Correct. Pinangako niya. Anong ginawa ninyo sa akin? Tapos ikaw ang lakas, ang kapal-kapal lang test mo na sabihin, napaka-personality based ng politika sa Pilipinas. Bakla ka ng taon. Hello, cosmological woman of the universe! Ni hao. Demurong kota. Ni hao. Tada hao. Sandali lang, i-share ko lang muna to. Okay. Sige. Ayan. Nakakaloka. So, habang nag-share siya, no? Nakakaloka. Habang nag-share. Thinking P. Ayan na. Diyos ko, Lord. Ano na? Iba. Ayan. Hello, Miss Abigail from Dubai also. O, diba? Hindi ko kasi nakikita yung mga kasi may nakapin kang eme-eme. Hindi ko nakikita yung mga messages. Paano ba tinatanggal yan? Hindi ko alam. Bahala ka na sa buhay mo. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ni hao. Ni hao. Ayat. Diyos mio. Hindi ko kinakaya ang mga eksenang kaganapan. Hindi ko kinakaya. Hindi ko alam kung anong unahin ko, mama. Sandali, unahin muna natin yung SMNI. Kasi expected na yan eh. Okay. Ayan. Kinda expected. Oo, tama naman. Sa SMNI. Ano ba nangyari? Bigyan mo naman kami ng lowdown. Okay. So, actually, alam naman natin no, na ginisa yung SMNI sa Kongreso ng Legislative Franchise Committee. Started with yung dun sa kanilang question na meron daw bang 1.8 billion traveling expenses ang opisina ni Martin Romualdez. Okay, so we already know the answer to that na hindi sinabi nila sa Kongreso sa hearing na hindi daw ganun kalaki ang ginastos ng opisina ni Martin Romualdez bagkus ito ay nasa around 4 million lang. At ang entire Congress ay gumastos daw ng 39 million foreign travel expenses. Yun lang daw ang traveling expenses nila. 39.7. Diba? Parang 39.7. Correct. So ngayon, ang tawag dito, okay, so ganun na yung sitwasyon. So ngayon, di ba, they already approve a House resolution urging the National Telecommunications Commission na i-suspend yung operation ng SMNI. Now, yung mga shows, ang nag-regulate ng mga shows ay MTRCB.
So si MTRCB ay nag-issue naman ng order suspending laban para sa bayan ng 2 weeks preventive suspension. Ito ang nakakaloka, Bax. Kasi Ano biological woman of the century? sabi nila, may violation daw kasi ang SMNI base doon sa ang tawag dito, dahil raw sila ay nagbigay ng unverified report at ito raw ay allegedly in violation of Section 3C of Presidential Number 1986 kung saan ine-empower ang MTRCB na mag-approve or mag-disapprove ng mga palabas, lalong-lalo na daw kung ito ay injurious to the prestige of the Republic of the Philippines. Ano daw? Injurious. Injurious to the prestige of the Republic of the Philippines or its people. O ano daw naging violation? Yun yung violation daw. Ano nga yung naging violation? Bakit daw yun? Ano nga yung naging dahilan at yun ang na-invoke? What? Di ba? Sabi ko sa... Sandali, ulitin mo nga. Yung unverified na. Okay. So yun yung reason dahil nagbigay raw sila ng unverified report doon sa pagtatanong ng 1.8 billion na traveling expenses ni Martin Romualdez. May mga violate daw sila. Oo, sa charter ng empowered kasi si MTRCB to approve and disapprove. So yung mga reasons para mag-approve or mag-disapprove sila is if may ginawa yung mga kagaya ni SMNI na injurious to the prestige of the Republic of the Philippines. Ayan. Paano naman naging Republic of the Philippines si Martin? Ayun nga. So sabi that's one of the reason meron silang tatlong keynote dito. Those which tend to undermine the faith and confidence of the people in their government and or the duly constituted authorities. So yun, yung HOR siguro yung nire-refer nila dito. And then lastly, those which are libelous or defamatory to the good name and reputation of any person, whether living or dead. Yan. So tatlo. First, sandali. Ano yung buong network yung nasuspend? Yung show lang. Yung show lang. Oo, yung show lang. Laban kasama ang bayan. Ayan, yung show lang na yon. So, preventively suspend siya kasi nagtanong siya dahil dun sa naglabas daw sila ng unverified report tungkol sa 1.8 billion na traveling expenses ni Martin. Ang dahilan, kaya sila sinuspend kasi may kapangyarihan daw ang board na mag-approve or disapprove ng mga palabas kung lalong-lalo na kung ito ay injurious to the prestige of the Republic of the Philippines. Kapag daw ang palabas ay nakapagbibigay ng nakakapagpababa ng tiwala sa government and the duly constituted authorities at kapag daw ang palabas ay libelous or defamatory. Okay. Well, ano ba sabi ko? It's expected, pero siguro pwede naman tayo magbigay ng comment, no? Hindi naman siguro tayo may MTRCB, biological woman. May MTRCB ba tayo? Biological woman? Hindi tayo covered. Hindi tayo covered. Covered. Ano masasabi ko? Ang masasabi ko ay number one, mas malala pa nga yung issue. Dahil 39 million yung ginastos ninyo, pero ang traveling budget ninyo ay 2.066 billion. 6 billion. So, may natira pang 2.030 billion, sabihin na natin ganyan.
So, Ano alam mo ka? yun, na parang, ang nakakaloka kasi niyan is, so nakulong na sila, sinuspend pa yung show, tapos, um, actually, sinuspend siya because tinanong nga kung ikaw ba ay nag-spend ng 1.8 billion. Itong si House Speaker. So, babalik tayo dun kay Karen Davila. Kasi maganda yung point ni Karen Davila eh. Kasi sabi niya, marami namang commentators na ganyan, nagtatanong ng mga... Oo. In fairness to Karen Davila ha, gusto ko yung ano niya eh, yung I Yung mga have no points love na. lost. Gusto ko yung I have no love lost for SMNI. Yung parang, I'm not kidding anyone here. Hindi ko bet ang SMNI, pero, di ba? Di ba? Ginawa lang naman ni ABS-CBN fide ni Karen Davila ang kanyang mga statement na medyo pasosyal, pero ibig sabihin lang doon, hindi ko bet ang SMNI, pero ganon. So, I expected na naman yan. I expect nga na mawawala rin yung franchise nila next year. So, it's not really out of the ordinary. And, ayun na nga, na this will bite them one day, no? Kasi kakaiba to, no? I haven't seen something like this happen before. Kasi yung sa ABS-CBN, iba yung violation nun eh, di ba? Pero same principle, no? Franchise, canceling, and nasa kamay ng Kongreso yung eksena bills. Okay. So, moving on. And yun nga, ang tawag dito, kasi Sas, yung kung matategi ang franchise ng SMNI at napag-usapan naman natin to in the past, chances are malamang sa malamang, 'di ba? Malamang sa malamang talagang babrasuhin nila. Okay. But this one is coming from the executive branch of the government in which the president could very well react. Kasi sa kanya to eh. Sa kanya to eh. 'Di ba? And yet, yung trabaho ng mga tao under him is basically saying, you know, is basically saying that the House of Representatives is correct. 'Di ba? Na kung ano yung ginagawa nila, the House of Representatives is correct. Basically, yun yung value nitong ano na to, yun yung value nitong preventive suspension na to. Kasi parang, ang nakakadiri kasi dito, ang sobrang nakakadiri, yung tanungan ni Karen, ano, nagbigay sa inyo ng karapatan para maging, doon sa House of Representatives, ano nagbigay sa inyo ng karapatan para maging chief editor ng mga media practitioners? Diba? Pagkatapos, ngayon naman, dito sa MTRCB, naman na sinasabi niya na unverified report is an alleged violation of yung na sinabi nila. It wasn't a report. It was not a newscast show. Diba? It is a commentary show. So, alam mo, for me parang, hello, nung panahon nga ni Duterte, ang dami yung unverified na mga eksena, wala namang nasususpend. 'Di ba? O yung 'di ba inano nila yung Bikoy video, may kumakalat na video ganyan na ganito. Unverified 'yun. Pero hindi naman nasuspend. Hindi naman pinasuspend ni PRRD yung mga media na nag-emerald. So I think we are in an Orwellian world on steroids right now, no? Na hindi natin maintindihan na this is scary actually, na parang sige, sa isang banda ina-expect natin na alam natin na talagang grabe yung galit
But at least they are going to put some cloth of legality there. But this one, absolutely, parang, suspension order na to. Sasabihin ninyo, unverified report. Is it a news program? It's not even a news program. It is an opinion-based program. Diba? Tapos, sabihin, ang reasons nila, kaya gano'n, dahil injurious to the injurious to the prestige of the Republic of the Philippines? Anong prestige? Ano naman prestige? Ano ba yan? Parang naglolokohan ba? Yung inatanaw nyo nga yung mga walang kakwenta-kwentang telenovela na ipalabas eh. Hindi ba injurious yon sa mga tao at sa image ng Philippines? Diba? Parang may prestige. Spell prestige. Biological woman. Spell prestige. Diyos me! Nakakaloka! Parang ano to? Sobrang nakakadiri. And, eto, nahati na yung ano dito eh. Alam na nating babuyan yung nangyayari dun sa legislative eh. Alam nating babuyan yung nangyayari dun. This is an arm of the executive branch of the government. The president can very well say something about this. Still, hindi nagsasalita ang Pangulo doon sa mga ganitong kaputahan. Ang hindi ko maintindihan, parang, of all people, hindi ba dapat si BBM yung nakakaintindi ang tawag dito, ng mga ganitong klaseng freedom? Diba? Pagkatapos, diba? Anyway, sana lang, grabe, updo na yung lalabas sa pagsusuka ko dito, Bax, parang, dito na tayo sa mas nakakasuka. Ikaw kasi may kasalanan nito eh. Nag-review ako eh. Tapos bigla mo akong pinukaw mo ang aking damdamin. O ano ba tong eksena na gusto mong ipahiwatig sa akin at sa ating mga 759 billion people na nanonood. Billion people na nanonood. Pinanood ko kasi kasi 'di ba fina-follow ko naman si TP kahit matagal na akong disagree sa mga pinagsasabi niya. Tawag dito, I still try to listen to whatever he is whatever he has to say on stuff, ganyan. Politics. Oo. Ganon. So ngayon, nag-live siya. Tapos parang yung parang ano to, bakit panay pa moral high horse to si TP. Tapos meron siyang baka naman pakiramdam mo lang yan. Baka pakiramdam mo lang ng moral high horse. Bakit naman feeling mo moral high horse? Ang tawag dito? Yung mga tipong, wow, mali si Inday, mali si Martin? Talaga ba? Mali si Martin daw. Mali daw si Martin. Pero hindi niya in-explain. Ang in-explain lang niya yung mali ni Inday. No, si Martin na. At ikaw naman, Martin. Ayun, biglang kunwari merong nag-text at saka meron na siya. Anong sabi niya? So, hindi niya nasabi kung bakit mali si Martin. Ano daw? Wait. Ano sabi niya? Ikaw, Martin. Tapos bilang ano nangyari? Ikaw, Martin. At ikaw naman, kasi ganito parang, sabi niya, ikaw, Inday, dapat ikaw, asikasuhin mo, DepEd, ganyan-ganyan. Yung PISA, yung exam ng mga bata, ganyan. Siguro 3 bansa lang yung natalo natin. Kulelat tayo, kineme-kineme. Ang dami-dami dapat ayusin dyan. Pagkatapos, pamumuliti ka pa. Itong mga nangyayari, very dismissive yung very dismissive yung atake niya doon sa current political situation. So basically, TP is saying na, ang tawag dito, lahat, yung mga nangyayari, politics in a very, very, yung, I do not know how he used that. Kasi parang, ang isyong politika ay isyong nakaka-apekto sa buhay ng tao. Ano ka ba, labanan ng policy yan eh. So pag sinabi mong away politics, away ng polisiya yung mga yan. Pero ang sabi niya, parang, well, the way I understand it, parang sinasabi niya kasi, na away, lang to, parang showbiz lang na away, ganon. So parang wala namang Hindi pa paano, hindi gusto ko tapusin mo yung bila nung nag-segue siya kay Martin. Anong sabi niya?
Wala nga siya sinabi kasi naistorbo siya kunwari. So hindi niya na natuloy Nang, sasabihin niya na naistorbo na. ng kasi Shot? parang lasing siya habang nagla-live. May kainuman siya. What's new? Di ba? Ayun. So hindi niya Nasa nasabi kung London siya? bakit kung ano yung Nasa London kasalanan ng siya? naging kamalian ni Martin. Nasa London siya? Nasa Pilipinas. Dito lang sa Bulacan. An nasa Pilipinas siya? Oo. For holiday season. Okay. Siguro, ayun. So yun, Oo. so gusto raw niya Ano lahat ngayon ng winter tao break. magkaroon daw ng equal opportunity at ang concern daw niya ay ang ikabubuti ng Pilipinas at ng Pilipino, ganyan. So yung away politika daw na yan ay hindi naman daw nakakatulong sa mga ordinaryong tao. Ano naman yung Ayun. sa ano daw, personality based. Ano yung paano pagkasabi niya doon? Sabi nga niya parang yung politika daw kasi ngayon, yung mga ganyan, parang napaka-patronage politics, personality based, ganyan-ganyan. So since nakapag-aral na nga daw siya sa ibang bansa, ay iba na daw siya talaga. At marami raw siyang nakita. Girl, punahin natin yan. Na, Patronage. Hindi ba ikaw ang number one beneficiary ng patronage policy? Sis, di ba? Parang sis, RJ. Parang, hindi ba pwedeng mag-reflect ka muna sa sarili mo na parang, hindi mo pwedeng ganito, di ba na, ay, nandun ako sa UK. Nakita ko na ang politics is policy-based. So kung labor ka, inaano mo yung mga policies ng labor pro-labor. political party, so magle-labor ka. Kung ikaw naman mas conservative yung approach mo sa society at maraming bagay, ang iboboto mo is conservative. Sis, hindi mo kailangan pumunta ng UK para malaman yan. True! Like, unang-una, RJ, eto RJ ha, bakit mo sinuportahan si Bongbong Marcos? Ako alam ko kung bakit ko sinuportahan si Bongbong Marcos. Hindi dahil siya ay Marcos. At hindi dahil friend ko yung asawa ni Marcos. Okay? Dahil meron akong mga policies na chini-checklist. Halimbawa, foreign policy. Check. Pagdating sa number 1 yan. Tapos, number 2, pagdating sa pag-manage ng pera ng taong bayan. Kasi nasubaybayan ko yung career ni Bongbong Marcos noon nung senator siya eh. Pati kahit nung bablog siya. Kaya kita mo buo. Kaya sabi ko, okay. Ano ako dito? Go ako dito. Pero, nung hindi na ganun yung ginagawa ni Bongbong Marcos, what did I do? RJ, anong ginagawa sa UK? For example, yung mga tao bumoto ng Conservative Party at yung Conservative Party ay hindi ginagawa yung policies ng Conservative Party. Anong nangyayari, RJ? RJ Nieto, natatanggal yung Prime Minister. 45 days pa nga lang, natatanggal na eh. Ito, nung ako, dinrap ko na tong si Bongbong dahil hindi na pareho yung policies niya doon sa kung anong sinuportahan ko. Pinangako niya. Correct. Pinangako niya. Anong ginawa ninyo sa akin? Tapos ikaw ang lakas, ang kapal-kapal lang test mo na sabihin, napaka-personality based ng politika sa Pilipinas. Bakla ka ng taon. Dapat nagsisimula yan sa sarili, RJ. Huwag kang mag-lecture.
kung ikaw ay policy-based ka, ipaliwanag mo sa mga tao, ano ba yung policy ni Bongbong Marcos sa sinuportahan mo ng eleksyon na yun pa rin yung pinagpapatuloy. Dahil kung wala kang ma-explain nun, di isa kang number one proponent ng personality-based politics. Kita ko na personality-based. Bakit ba sinusuportahan si Bongbong Marcos ngayon? Ano bang policy niya? Iba naman, ibang-iba yung mga pinag-policy pronouncements mo noon. Ibang-iba ngayon si Bongbong Marcos. Toro. Ayun. Diba? So, itong si Joey, ikaw Joey, ano yung naging bright red line mo na, ay, hindi na ito yung Bongbong Marcos na sinuportahan ko. Yung talagang sinabi mo, ay, when he wasn't able to do anything as a Department of Agriculture Secretary, at saka itong yung ang evolution ko nga dito sa pag-support ko kay PBBM was very hopeful during the election. Lahat naman tayo napaka-hopeful noon eh kasi ang gaganda ng mga sinabi ni BBM nung election 'di ba? Ang gaganda naman talaga ng mga sinabi niya. I mean, those are the things that we wanted, na magkakaroon ng continuity, itutuloy ang mga ginawa ni PRRD, mga ganyan. Kasi yun yung standard natin noon na parang meron na kaming standard may Duterte standard na. A lot of people voted for continuity. Ibig sabihin, continuity of policies. Yes. Diba? Sabi naman niya ngayon, napaka-personality-based ang politics. Actually, no. Kami ngayon tumatalikod kami Bongbong. Hindi kami tumatalikod dahil si Bongbong Marcos siya. Tumatalikod kami dahil yung policies na binoto ng mga tao noon, nagbago. Ngayon, kasi meron kaming pinanindigang polisiya. Diba? Meron kaming pinanindigan na policy, at nung yung policy na yon ay hindi napapatupad, diba? Kayang-kaya naming tumahol at mangagat. Diba? Ngayon, ang tanong kay RJ, ba't hindi ka nangangahol at nangangagat? Ibig bang sabihin, okay lang sa iyo yung paikot-ikot? Okay lang sa iyo yung 180-degree turn ni Bongbong Marcos sa napakamaraming bagay na hindi naman yun ang dahilan kung ba't siya binoto? Totoo. Okay. Moving on, tapos na tayo dyan sa personality at na parang, Bex, sana nalaman mo rin sa experience mo sa UK na pag yung political party, hindi nila tinutupad yung ginagawa nila, natatanggal yung prime minister. Ng 45 days lang. Kasi hindi niya ginagawa yung policies na kung binoto siya dahil doon. The reason why he's voted for. Ayun ang hindi personality-based. Alam mo na. Okay. Ngayon, diretso na ngayon tayo doon sa kay Inday. Inday Martin. Okay. Ano yung sinabi niya kay Inday? Sabi niya kay Inday, Inday, alam mo naman, sinusuportahan kita, kineme. Huy, gumaganong-ganong pa nga siya. Huy, Inday, ayan. Sinusuportahan nga kita kineme, ganyan. So ngayon, ito yung part na ina-explain niya kung bakit mali si Inday at mali si Martin. Kasi parang, sinasabi ni TP, wala namang mananalo dyan wala namang dyan Yung dinidismiss niya yung issue na, bakit nyo ba pinipilit na dapat may kampihan ako, kineme, ganyan. So, sinabi niya, pagdating kay Inday, na ang mali daw ni Inday is nang away daw siya. Bakit daw niya inaway si Martin? Ganon. Sa totoong buhay naman daw, si Inday, kung tumakbo siya ng presidente, siya naman daw talaga ang presidente ni TP. Kaso, hindi siya tumakbo, ganyan. Tapos ngayon, alam naman daw natin na mas malaki ang political capital ni Inday kaysa kay Martin. Bakit inaway pa daw niya? Dapat nanahimik na lang daw siya at nagpa-victim. Ganon. Ngayon, since inaway niya si Martin, it didn't look good on her. Ganon yung gustong sabihin ni So parang ang nangyari daw, umangat pa si Martin at naging pantay sila. Hindi ko alam kung saan galing universe to si Hindi ko alam kung saan galing universe to si Nakita ba ni Nakita ba ni RJ yung survey?
Hindi yung survey na yan, RJ, ha? Alam mo to, yung sinasabi ko, yung survey na tinitingnan ng mga politiko kung gusto nilang honest na survey. Diba? Yung nirarango, yung presidentiables. Nakita mo ba yon? Sis, 1%. Wala pang 1% yung latest sa survey ang gusto maging presidente si Martin. Kasalanan pala ni Inday, sabi ni Mami Laika. Oo nga eh. Parang ganun yung gustong sabihin ni ano. Ganun Hindi. yung Unang, message ni ano. unang-una, hindi nang away si Inday. Kailangan natin yung flow of events. Di ba tinanggal ninyo, pinahiya si Gloria. Una dinemote from senior deputy speaker to deputy speaker. Di ba yun dyan nag-umpisa yan dyan eh, di ba? Tapos, si Inday nag-resign. Meron pang ano yon. Di ba dinemote nila si GMA? Nung dinemote nila si GMA, they have to justify kung bakit nila dinemote si GMA. At So they said, inakusahang magkukudeta. Magkukudeta, ganyan-ganyan. Tapos parang, bakit magkukudeta? Eh di ba si Inday at saka si GMA yung nag-oust kay Pantaleon Alvarez nung mga nakaraang Congress. Nadamay si Inday doon. Doon later on, nag-react si Inday na ayaw niyang gamitin yung pangalan niya sa kahit anong pamumulitika sa Kongreso. Ganon. Kasi di ba magkakasama pa sila sa lakas nun eh. Magkakasama pa sila sa lakas nun. So yun yung reason kaya umalis siya ng lakas. Na ayoko kasi sinasama ako sa mga kahit anong mga political kineme dyan. So exit na ako. Yun. Yun ang sabi niya? Yun ang sabi ni Inday. Yun ang sabi ni Inday. Yun yung sabi ni Inday. So, ibig ko sabihin, parang hindi naman siya yung reaction ni Inday hindi naman niya inaway. Oo. Dinamay siya doon eh. Na parang, saka si Inday, siya ang chair hindi siya chair, parang president siya, di ba? Parang siya yung chair ng lakas or something like that. Kasi siya yung highest official eh, di ba? Parang yun yung ng lakas. Parang nga yata, oo. Ngayon, hindi niya gusto yung nangyayari sa loob ng party, so nag-resign siya sa party. Nag-resign siya, oo. RJ, sa UK, pag ganon, yung mga political party, nangyayari din yan dyan. Nagkakaroon nga ng split yung mga party pag hindi na nga pareho ng policy na tinatahak. Okay, anyway. So, tapos nagkaroon nung, do you remember, nagkaroon nung Afghan issue, nagsalita si Inday. Kailan, yung sinasabi nitong away ka Inday, kailan ba to nagsimula? Ang nagsimula ito is nung binira si Inday dun sa confidential fund. Tapos, pinalapa. Diba? Nag-retaliate ba si Inday? Hindi po siya nag-retaliate, RJ. Alam mo, RJ, kung sino ang gumante para kay Inday? Hindi ako kinausap ni Inday. Na-imbyerna na lang ako at maraming tao. Actually, marami na imbyerna. Actually, hindi alam ng mga tao kung anong gagawin. Kasi nga, bakit to binubugbog si Inday? Ng house at pinapalapa? Hindi ba yung kaibigan mong si Bongbong Marcos, ang opisina niya ang nagbigay ng confidential fund kay Inday? Ba't hindi mo i-discuss yun? Nasaan si Bongbong Marcos noong mga panahon na yun? Naalala mo ba, RJ? Nung kampanya, si Inday, ang kinakampanya, sino kinakampanya ni Inday? Sarili ba niya? Sino kinakampanya ni Inday nung panahon na yun?
Si Bongbong Marcos. Kaya, RJ, pag pinuntahan mo yung mga rallies noon, pag si Inday na yung nagsasalita, ang inaangat niya, sino? Si Bongbong Marcos. Do you remember, RJ, na yung magkakapatid? Si Baste, si Pulong, si Sara. Di ba naalala mo yun? Ano sabi ni Baste sa isang rally? Ang nakikita niya ang magpapatuloy ng mga nasimula ng kanyang tatay ay sino? Si Bongbong Marcos. So yung buong Duterte family, except yung matanda dahil kay principal, ayaw niya kay Bongbong. Dahil nakita na natin ngayon kung bakit. Mm-hmm. Lahat nasa likod ni Bongbong Marcos. Si Sara, ang kinakampanya niya, si Bongbong Marcos, ay mga senador. Nakita mo ba si Sara? Sinasabi niya, iboto niyo po ako, iboto niyo po ako. No, ang inaano niya is si Bongbong Marcos. Itinataas si Bongbong Marcos noon. Ngayon, ang nagbigay ng pera sa opisina ni Sara, ay opisina ng presidente. Anong ginawa ng kaibigan mong si Bongbong Marcos? Tahimik si Popsi. Oh. Alam mo RJ, wag mo kaming iga-gaslight. Nakita namin yung mga pangyayari. Nakikita namin yung mga nangyayari. Alam mo bang hindi humihingi ng tulong yan si Inday? Nung binibira-bira siya sa confidential fund? Wala. Kami na lang oy, ano ba ginagawa ninyo? Kinakalampag namin yang si Inday. Anong ginagawa ninyo? Ba't hindi nyo pinagtatanggol si Inday? Tapos sasabihin mo, si Inday yung naninira kay Martin. Ang kapal ng abdo mo, RJ. Huwag mo kaming iga-gaslight. At nagpantay pa daw. At dahil daw dyan, ay nagpantay pa daw si Martin. At si Inday. Alam mo, RJ, we can see what you're doing. Huwag mo kami i-gaslight. Kahit uminom ka pa dyan ng isang galong, I don't know, vodka, isabay mo pa ng volumes, lahat. Hindi mo kami mag-gaslight. Nakikita namin yung nangyayari. Sabihin mo, si Inday Sara yung nanira kay Martin. Paano? Oh. Diba? Friends, nakita niyong rumesbak si Inday? Sinong rumesbak kay Inday para kay Inday? Hindi ba tayo? Tayong mga supporter ni Inday? Dahil nakita namin, grabe na to Oo. Di ba parang after a month pa tayong tumodo, si Inday nakaupo lang doon, oh. Hindi niya nga alam, Inday, kung anong gagawin niya. Nakita mo ba si Inday na nilaglag niya yung presidente? Na sinabi, pwede naman sabihin ni Inday, diyan, bakit ako inaano niyo dito? Nag-transfer nito presidente, which is the logical thing to do. Nakita mo ba ginawa yan ni Inday? Oo. To put the blame on the president, no? And iniwan siya yung ka-unity niya, oh. Oh, tapos sabi mo, sinisiraan niya na si Martin. Bakit niya sisiraan si Martin? Speaker of the House si Martin. Ilang mabutante ni Martin? Bakla. Ipapaalala ko sa'yo, RJ. Inday Sara is the national official that we have right now that has the highest votes. 32 million. Si Martin, ilan ang botante ni Martin? If a-fact check ko. Pero mga nasa 200,000 yata. 200,000. 200,000 ang bumoto kay Martin, wala pang ang atang kalaban. So yun, ayun, 180K, sabi ni Vic Sese. So, bakit niya sisiraan si Martin? Pakita mo, ganyan ba ugali ni Sara? RJ, mas kilala mo si Sara kaysa sa akin. Dahil nga nag-aanuhan pa kayo, nagba-Viber pa kayo ni Sara, di ba? Pinopost mo pa yung ano ni Sara.
Ganyan na ugali ni Sara? RJ? Sisiraan niya si Martin? Mm-mm. Really? What would she gain kung sisiraan niya si Martin? 32 million yung bumoto kay Sara, oh. Mm-mm. Tang inang political analysis yan, RJ. Wag, alam mo, RJ, tanggap na namin. Tanggap na namin kung ano ka. Kung nasa kambang ka, di ba? Pero huwag na kaming Kung nasa- bullshitin. Pero, huwag mo na kaming bullshitin. Dahil, aminin mo and hindi, yung thinking Pinoy, kaya ka naging thinking Pinoy because of the Duterte supporters. You were so rational then. Di ba? You were so Exactly. rational then. Pagkatapos ngayon, paandaran mo kami na, hindi, ang tawag dito, pamumulitika lang to, Bakit bobo yung bigla yung political discourse, yung mga political insights mo? 'Di ba? Bakit? Malo? 'Di ba? Parang wala ko nga RJ, to be fair kay Thinking Pinoy instrumental ka rin naman na magkaroon ng mas malaking space ng discussion online tungkol sa mga polisiya at mga desisyon na ginagawa ng mga leaders natin. And you were so very rational then. Tapos ngayon, parang, ay hindi, kasi ngayon, personality politics, kinemic. Parang matagal mo naman nang na-figure out yun. Dati parang policy na nga yung pinag-uusapan at dinidiscuss mo eh. Tapos ngayon parang... Oo. Policy naman talaga dinidiscuss. Actually, nasa policy tayo pa rin. 'Di ba? O anong stand mo, RJ, sa peace talks ng CPP-NPA? Correct. 'Di ba? Bakit kung ikaw naman pala nagkaroon ka ng epiphany? Kung nagkaroon ka ng enlightenment, epiphany, ano pa ba, ng eureka moment sa UK, bakit hindi ka mag-discuss ng policy ngayon sa blog mo? True. Yung ba't hindi ka mag-discuss yung policy? That should be applied here. O ba't hindi mo i-discuss yung CPP-NPA na peace talk? Ba't hindi mo i-discuss yung Afghan refugee policy? Ba't hindi mo i-discuss yung EDCA? Actually, diniscuss mo yung EDCA, ngayon. Asa na ngayon discussion mo ng EDCA? Wala ka ng follow-up kung mali ka o tama ka doon sa sinabi mo. Bakit ngayon na pag personality nagbabanggaan, maingay ka? Ibig sabihin, instrumento ka ng personality-based politics, RJ. Nag-enable ka girl, ang dami ng policy dumaan, Diba? Ano ba mga pinidiscuss nating policy, Itong ano ba masasabi mo dito sa liquidation by certification na policy? Wala ka rin namang sinasabi. Nagsalita ka lamang para awatin yung away ni Inday at ni Martin. Asan yung policy doon? Ang dami ng policy discussion na nagdaan Nasaan ka? Wala kang input sa policy? Pero pagdating sa banggaan ng personalidad, may input ka? Tapos sasabihin mo, may eureka moment ka, epiphany sa UK, ulul. Nakikita yan sa gawa. Kung ma-epiphany ka, mag-discuss ka ng polisiya. Ang dami ng polisiya, yung EDCA. Balikan mo yung sinabi mo kung tama ba yung sinasabi mo, kung ganun ba yung nangyayari sa sinasabi, flexible, enmeshment. Ang dami pa. Yung price ceiling. Di ba, ano ka, mat ka, ekon. Ba't hindi mo diniscuss yung price ceiling ng bigas? Tama ba yun? Yung ano pa ba? Ang dami ng policy discussions Nasaan ka? Pero, tsaka yung Smartmatic. Yung Smartmatic pa. Yung tunggalian ni Inday Sara tsaka ni Martin Romualdez when it comes to policy. Dinifund nila yung yung Confi Fund ni Inday Sara, in which Inday Sara was very very vocal na yung Confi Fund ay gagamitin niya sa to fight insurgency, 'di ba?
anong ginawa ni Martin Romualdez? Martin Romualdez basically, did not support her advocacy at all. 'Di ba? Kasi ang ginawa niya, in-entertain lahat ng nung makabayan block sa, ang mga committee hearing po, lahat yan dumadaan sa speaker. Yung mga resolution at mga kung anik-anik na mga sa buhay nitong makabayan block dyan. Magpa-file lang sila ng resolution gantong araw o the following week meron na silang schedule. Nagko-committee hearing na. 'Di ba? Binigyan ni Martin Romualdez ng stage ang Makabayan Block. Naghihingalo na yan patay na yan 'di ba? Very very obvious na conflict sa policy direction is when Inday Sara expressed her disagreement doon sa amnesty at saka sa amnesty at saka sa peace talks. Nag-issue pa ng House Resolution ng House of Representatives to say na agree sila doon sa presidente at kinen. Itong tunggalian na nangyayari na to is really about policy and it affects the lives of the people, 'di ba? May sinasabi kasi si RJ na hindi naman kasi nakaka-apekto sa buhay ng tao. Yun yung parang pinaka ano sinasabi mo hindi parang parang content creator ka ba? O gaguhan? Hindi nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. Diyos me. I cannot. Mabibigyan daw ba sila ng GCash na 10,000 kapag nakialam sila dyan sa away ni Inday at saka ni Martin? Sino sabi? Yung kainuman niya. Tapos sabi gano'n ni TP, oo nga. Wala naman niyang ganap sa buhay natin. Hindi naman. Actually, may ganap. Kasi, ang pinag-uusapan dito, paano ba nag-escalate ito? Di ba tiningnan yung... Actually, ikaw, RJ, nire-reduce mo yung away nila sa away ng dalawang tao. When in fact, yung issue, mas malaki na sa kanilang dalawa. Yes. Dahil ang involved na dito ay pera ng taong bayan. I don't know, no, RJ, kung may pakialam ka pa sa pera ng taong bayan. Ano to, hindi to personality. Policy to. So, hindi ka ba nagsusubaybay ng issue? Ang issue na ngayon ay pera ng taong bayan. RJ, wala ka nang pakialam sa pera ng taong bayan dahil marami ka ng pera, tang-ina ka. Ano? Hindi alam mo, emotional talaga ako dito kasi ito si RJ Niptington, una ko to nakilala, tarantado ka. Makabayan. Hindi, para to sa bayan to ginagawa ko, ganyan. Actually, ang dami naming na-inspire dyan. Kay RJ. Oo, talagang, alam mo yun, sa tapang niya, ganyan, na talaga makikita mo talagang makabayan niya. Ayan pa, nandun pa ako sa Netherlands yan. Parating yung sinasabi sa akin, alam mo, umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Umuwi ka na dito, kailangan ka ng bayan. Ganyan yan. Ngayon, ikaw naman talagang pinakamalaki sa amin ng mga political bloggers, tahimik ka dito sa issue ng liquidation by certification ng MOOE. Tahimik ka sa issue na 39.7 million lang ang travel expenses ng House of Representatives, pero ang hinihingi nila 2.066 billion. Pas next year, ang hinihingi nila 1.3 billion. Hindi to maapektuhan ng bayan? Sige nga, i-defend mo nga yan. I-defend mo nga yung posisyon mo. This is already bigger than Inday and Martin. Actually, wala na kami pakialam kung maging presidente si Inday o hindi. Ako talaga, personally, wala na akong pakialam. Basta mabago lang tong itong sistema ng Kongreso Actually, di nga tayo sigurado na Inday even wants it di ba? Oo, actually wala akong pakialam kung maging presidente si Inday. Baguhin itong sistema to ng Kongreso. Liquidation by certification, putang ina, ano yan? Gago? Di ba bagong Pilipinas, bagong mukha, mag-usap tayo ng policy, RJ. Anong stand mo sa liquidation by certification ng MOE?
Ganyan ba sa UK? Acceptable ba yan sa'yo? Acceptable ba yun sa'yo? Di ba usap tayo ng policy? Actually, nag-uusap kami ng policy sa social media. Pero ang ginagawa nila, binababoy at binababoy lang nila sa Sara. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng bayan tungkol sa MOE. Actually, wala akong pakialam kung maging presidente si Sara o hindi eh. Actually, ang gusto ko talaga, mabago, ito talaga. Dahil, nakakagimbal to ah. Sino ba hindi magigimbal dito? Billion, 18 billion for 2023, walang resibo? Oh, di ba? Oh, bakit napunta kay Martin? Oh, ano yung sabi niya na hindi hindi raw Alin? Hindi raw ano? Aling hindi? Ano yung sinabi niya? Hindi raw makakaapekto sa buhay. Hindi naman daw, Hindi naman daw nakakaapekto to sa buhay ng ordinaryong tao. Yung away Yeah. nila. Actually, hindi, kasi inaano mo kasi, doon, sinisentro mo doon sa away nila, pero mas malaki na yung issue kaysa dyan. Diyos mio. And Sas, I think, yung mga political content creator, and those who are very vocal about politics, who would discuss policies and everything. Hindi ba yun nga that's your job eh. Yung value ng isang political content creator is basically to bring the discussion doon sa policy level. Hindi ko maintindihan, bakit ang ginagawa ni TP is dinidismiss niya yung current political situation as if away lang ng dalawang personalidad ito. Hindi. Mas malaki na doon. Instead of pulling the minds of the public and make them understand that malaki yung picture dito. Hindi ito basta away lang ng dalawang I mean, as a political content creator, nandun yung value mo eh. Nandun yung brownie for you, yung mga brownie points mo. Paano mo dadalhin yung conversation in such a way na hindi ito magiging basta-basta lang na away ng personalidad. Okay? Now, if you cannot recognize the politics that Inday Sara represents and the politics that Martin Romualdez represents, at kung bakit ito nagka-clash, at kung bakit ito nakakaapekto sa buhay namin, anong ginagawa mo dyan? Diba? Wala na nga siya, wala na magpakialam si RJ na sa taong bayan. Meron ba siya dun sa niya, sa live daw niya, para daw sa bayan yung ginagawa niya or something? Ano sabi niya? Ako kasi, ang importante lang sa akin, dapat yung ordinaryong tao magtagumpay kagaya ko. Di ba? Alam mo, RJ, ang ordinaryong tao Alam mo, RJ, hindi magtatagumpay ang ordinaryong tao katulad mo. Dahil alam mo, ang ginawa mo, kaya ka nandyan. Correct, oo. Tigilan mo nga kami, RJ. Huwag mo nga kaming ganyan. Sabi niya nung equal opportunity. Diyos mio. Sana lang magtagumpay. Equal opportunity saan? An ordinary... Ano ba yung tagumpay mo, RJ? Kung naging political blogger ka, not everyone can do that. And not everyone can have a good manager as Mel Robles. So kung gusto mo ng equal opportunity, so lahat ng vlogger, lahat ng Pilipino, maging manager niya si Mel Robles. Alam mo, RJ, wala ka na. Wala ka ng social analysis. Alam mo kung bakit? Paprangkahin kita, RJ, kung bakit wala ka ng social analysis. Kung bakit ka out of touch. Dahil napasama ka na sa mga alta. Akala mo ang buhay ay ganon. Hindi, wala ka na. Nakaka-relate pa ba sa'yo ang mga ordinaryong tao? Nakaka-relate ka pa ba sa ordinaryong tao? Ay, naka-alphard ka. O, dalawa yung alalay, may driver ka, may PA ka. O, nakaka-relate ka pa ba? Naiintindihan mo pa ba, hinaing? Or para ka lang politiko na kunwari naiintindihan mo? Kulang pa ang social exposure mo, RJ.
Pumunta ka sa Europa, wag lang sa UK. Actually, ewan ko kung sa UK, no? Baka hindi pa ata pareho sa UK. Na yung mga politiko nag-train. Yung mga politiko, pag pumunta ka ng bahay nila, sila ang nag-uugas ng plato nila. Yun, kasi nakikita, ganun, pareho sila ng mga ano sinasabi mo magtagumpay ang ordinaryong tao katulad mo? Lip service, ayan. So yun, yung Huwag parang... Wala kang social analysis, RJ. Puro ka motherhood statement. Naging Leni Robredo ka na. That's the truth. You are now the Leni Robredo of vlogging. Alam mo yun, naging motherhood statements ka na. Wala na yung dati mo. No? Wala na yung dating hinangaan namin. Eto rin, ewan ko si Joey, hinangaan mo ba yan? Ako, hinangaan ko talaga siya. Kaya, yung, siguro mga, I started disagreeing with what he was saying. Maybe, a little more than 1 year before election. Yun. Kasi parang, di ba medyo nagpahinga rin siya, matagal rin siyang hindi nag-vlog eh. And then nung pandemic, nag-start siyang mag-vlog noon. Yun. Medyo doon ako nag-start na parang iba na yung kanta nito, yun yung inaaw. Yung hindi ko masakyan yung kung bakit siya umiiyak kay Bongo. Ayun, hindi ko na mag-gets yun. Alam mo, RJ, not everyone, wala kang social analysis, not everyone can become like you. No? Actually, not everyone would like to have a lot of money. You know, RJ, what everyone wants? They want they want free education. Meron naman tayong free education. They want quality education. They want murang bilihin. Correct. Na abot makakaya. Gusto nila ng murang kuryente na hindi nila kailangan mangutang para may pambili ng kuryente. Gusto nila na meron silang chance ang magkabahay dahil merong low-cost housing. Not everyone would like to have like you, no? Dahil ang karamihan ng mga Pilipino gusto lang ng payak na pamumuhay. Correct. Yung mga social climber lang yung mga gusto maging katulad mo. Ako actually ayoko maging katulad mo eh. Dahil aminin mo, RJ, kung gusto ko maging katulad mo, magagawa ko, di ba? Aminin mo yan, RJ. But hindi ko nagawa. Hindi ko ginawa. Dahil ayoko, I don't want to live a life of affluence like you because I have seen how money RJ took out your integrity. I don't want to be like that. Magkaamin na tayo. Yun lang. Di ba? Sino ba mga friends mo ngayon, RJ? Di ba? May-ari ng Meralco, may-ari ng ano pa ba? Tubig. Mga alta na mga kaibigan mo ngayon na gusto mo ng equal opportunity. Hindi equal opportunity ang gusto ng mga tao. Hindi magkakaroon ng equal opportunity. Ang gusto ng mga tao, RJ, ay yung sweldo nila malayo ang maaabot kahit sila pa ay nasa payak na trabaho. Katulad dito sa China. Magkano lang ba ang stipend ko dito? Diyos ko dahil. Wala, parang minimum wage. Parang, wala pang, parang, bakla, parang, pero ang mura. Mura ang internet. Mura ang pagkain. Mura ang ano. Yun lang ang gusto ng mga tao. Hindi nila kailangan maging mayaman at mag-aral sa London at magtagumpay katulad mo, RJ. Ang kailangan nila, ikaw, RJ, gamitin mo ang kapangyarihan mo kung totoong para ka sa bayan, para itong mga oligarkong predatory elites ay magbago. Yan ang problema natin sa bayan, RJ. At kaibigan mo na sila ngayon. Kaya ikaw, puro ka na motherhood statement katulad ni Leni, dahil katulad ka na rin ni Leni, na nagsimula noon na parang merong idealism at nung nagbarkada sa mga alta, nag-motherhood statement na lang, naging sloganeering. Ganyan ang nangyari sa'yo, RJ.
kung anong nangyari kay Lenny. Prangkahin na kita. Alam mo yan. 'Di ba? O, nung napunta, kasi si Lenny kasi, payak na probinsyana. Ano lang talaga siya, simple. Punta ng Maynila, na barkada sa mga alta. Ginaya ang mga alta. Kaya ang pananalita ay pang-alta. Nakakadiri yung bullshit kasi na yung bullshit na he's doing all of this to prioritize his fight na mapabuti mapabuti ang lagay ng mga Pilipino. At itong away ni Sara at ni Inday Sara at ni Martin Romualdez ay mga bagay na hindi dapat pinapakialaman. Kumbaga parang ang inaano dito ni ang basa ko kasi doon sa ginagawa niya, he's trying to dismiss political content creators, perhaps like me, like hindi naman niya ako kilala, tsaka I don't think but and all political content creators, all political observers, dinidimin niya na parang pinapalaki niya yung mga ganyang issue, hindi naman yan dapat ang topic, hindi naman talaga dapat siya ng pinag-uusapan. Parang ganun yung dating nung hindi na ngayon ang pinag-uusapan namin. Hindi naman ang pinag-uusapan namin yung liquidation by certification. Ilang buwan na namin ginagawa ito. Hindi ba kayong yung na ganun yung sa Japan, baka yun lang yung ginagawa, baka yun lang ang gusto niyang pagkomentan. I don't know. Hindi kasi lang siya, nagre-respond siya dun sa mga questions sa comment section. So, yun yung tinatanong, yung tungkol kay Martin at saka yung kay Inday Sara. Yung nag-aaway ba, ganyan-ganyan. Yun yung nire-respondan niya doon. Pero, ang na-reveal kasi doon, he knows very little, he knows very little in what's going on. I don't believe that. Alam niya lahat yan. Sinasabi ko nga sa inyo, he's working... No, he's working behind the scene. Itong paglabas na ito, this is all part of the show. He knows what's going on. Diyos ko, yung vlog na puti. Yung vlog na puti. Oh. 'Di ba yung mga information sa kanya nang galing yung iba dun eh. Sabi just me yun, RJ. Hindi ka masyado malinis gumawa. Hello, Inang Maharlika. Inaloka ako dun sa ninyo. Ang daming nasiraan ng bait dun sa... Hindi. Ito ko si Maharlika. Diba? Diba? Inang. Nobody wants to be very rich. No? Siguro kung social climber ka, karamihan ng mga tao gusto lang ng payak na pamumuhay. Gusto nila na papupunta sila sa palengke, in short, gusto nila yung sinusweldo nila kahit gaano pa kaliit yan, malayo mapupuntahan. Yung kuryente mababa ang presyo. Abot kamay, hindi mo kailangan mangutang at mamatay para lang may pambayad ka ng kuryente. Tubig ganun din. Pagkain ganun din. Tapos yung meron ka bang maitatabi man lang kahit gaano kaliit yung sweldo mo, kahit payak ka lang na trabahador. Yung hindi struggle yung yung hindi struggle yung parang pagka pupunta ka ng pamilihan, meron kang options, ganon. Yes. Saka gusto na ng mga tao, ito lang gusto, 'di ba yun? Common yan, gusto lang nila pagkuryente, hindi nila kailangang mag-struggle. Okay lang na enough yung sweldo nila for everything. Wag lang na kailangan pa nila mangutang. Ano pa ba? Gusto nila na pag maglalakad sila sa daan, walang ligtas sila. Meron silang perception na punyeta, ang gobyerno malakas. Kaya niyang mambali ng boto. Alam mo yun? Para ako dito sa China, Diyos ko day, ang mga CCTV, parang every 2 minutes may CCTV. Kaya ako, alas 3, lalabas ako para maglakad-lakad. Wala kang takot kasi alam ko na, punyeta, gawa kayo ng krimen, bahala kayo, gagawin kayong corned beef ni Uncle Shi. Ganon. Yung mga,
Yung mga tipong ganun ba na, tapos yung mga OFWs, this is common among OFWs ha. Ang ayaw na ayaw ng mga OFWs kasi nga napapadala sila ng pera. Siyempre sa mga OFWs, maliit lang yung perang yun kasi paggagastusin nila kung nasaan sila. Pero pag pinadala mo sa Pilipinas, ang laki nun. Wala yung mararating. So ang malayo mararating, ang number one fear nila is walang silang anak or kamag-anak na malulong sa droga. Alam mo kung bakit? Mas nanaisin pa nilang may magkasakit kaysa may malulong sa droga. Ito, magiging morbid ako ha. Ito yung mga sinasabi sa akin ng mga Pilipino dati. Sabi niya, kasi naman, Ma'am Sas, no, kung magkasakit, kung mamamatay ka na, tapos na. Yung nagdodroga, ipaparehab mo yan. Ang mahal-mahal magparehab. Tapos pag lumabas sa rehab, babalik uli. Tapos, paparehab uli. Tapos, pag nanakawan ka, alam mo, mauubos yung kayamanan mo. Oo. Alam mo, maubos yung kayamanan mo na hindi nasusolve yung problema. At sabi niya, at least yung magkasakit, may dulo. Either gumaling yan or mategi. Kung mategi, tapos na. Kung gumaling, tapos na. Pero yung may drugs, it's a forever problem. So yun yung mga gusto nila. Sasabihin mo na, gusto mo na equal opportunity dahil that is very Mama Lenny. Ang gusto ng Pilipino hindi equal opportunity. Ang gusto nila, ang sweldo nila ay malayo mapupuntahan. Kahit gaano kaliit yan. They don't need to eat expensive food. What they only need is may mabibili sila sa sweldo nila na pagkain na masustansya na maayos. Ito yung nakakaloka. Equal opportunity. So ano masasabi mo sa mga paayuda nation ni Martin Romualdez at ng House of Representatives na every time na lang na merong issue, ang solusyon niya parate ay ayuda. 20 pesos na bigas, gawin nating 20 pesos na bigas na ayuda yan. 'Di ba? Kailangan ninyo ng tawag dito, tulong para sa mga mag-aaral. Bigyan natin ng stipend na 15,000 ang lahat ng mag-OJT. Merong problema ang mga farmers sa Batangas. Bigyan natin ng tigpa 5,000 ang bawat mga farmers na nawalan ng trabaho doon. 'Di ba? I mean, gusto mo ng equal opportunity, pero 'di ba? Parang sabi mo nga pantay na lang si Inday Sara ngayon at saka si Martin Romualdez. 'Di ba? You think yung pag-level na yun ni Martin Romualdez is something that is very beneficial to our country? Yung paayuda nation Yung paayuda nation ni Martin Romualdez? Kaya nga, yan ay politikang 80s, 90s, yung, sige nga RJ, i-analyze mo yung paayuda ni Martin. Ano yan? Stopgap, diba? Hindi pa nga band-aid solution yan eh. Alam mo kung ano yan, RJ. Hindi ka tanga, alam mo RJ, wag kang tumanga. Nung dumami yung pera mo, naging tanga ka. Kaya pag sasabihin mo, to be honest, actually nagtatanga-tangahan ka lang. Hindi ka tanga. You are a very, very, very smart person. If someone who's very, very smart suddenly became dumb after he became extremely wealthy, there's something going on. Grabe. Ayun. Di ba? Halimbawa, ganit. You know, RJ, kung kailan you went downhill, kung kailan ka nag-start, nung F1 race ni Bongbong Marcos, alam mo yung reason mo? Ano to? Billionaires are happy. Ano to? Billionaires watch F1 race. And then they're happy when they watch it. And it's the best time to get investment when they're happy. Yung sinabi niya na, nandun kasi yung mga investor, ganyan-ganyan. So, ayun. Grabe, no? Tapos anong sinabi niya si Inday, mag-concentrate na raw lang daw sa education.
Ang dami-dami ng Dahil, problema ng education. So, sabi niya, "Hoy, hoy, hoy, Inday. Hoy, hoy," sabi niyang gano'n. Ang baba-baba ng grades sa mga estudyante sa PISA. 3 bansa lang ang mm, natalo natin. So, saka na yung politika, ayusin mo muna yung DepEd, sabi niya. ah, out of touch na naman siya. Ikaw nga, Joey, ang magpaliwanag kung bakit out of touch ito si RJ. Oo. Hindi yata aware, well, ano, I'm pretty sure, sa video na yon, hindi ni in-acknowledge ni Thinking Pinoy na ang PISA ay exam that was taken February or March of first quarter of 2022. Hindi pa Vice President si Inday. Hindi pa Vice President si Inday. But starting July 1 nung nag-take over na si Inday as a Department of Education Secretary. Naglabas na ng statement si Inday at sinabi niya na ina-expect niya na because of the 2-year na online classes ng mga estudyante, ina-expect niya na mababa itong grades na ito, itong result na ito ng PISA. And sa totoo lang, hindi naman rocket science na mag-expect na mababa yun. Kasi alam naman natin yung hirap na dinanas ng mga estudyante nung panahon ng pandemya. 'Di ba? Alam talaga natin na hindi talaga lahat maka-adjust, makapag-aral. At yung quality talaga nung interaction ng guro at ng estudyante ay nag-suffer. Inday actually acknowledged that hindi pa lumalabas yung result, alam na niya. So, ano ginawa ni Inday? First year 2022, isa sa mga unang order of business ni Inday as Department of Education Secretary is to revise the curriculum. Hindi ba yun pag-atake doon sa mga bagay na dapat matutunan at yung mga bagay na dapat tanggalin na dyan sa ano? She was able to complete that. And it was immediately implemented the following school year, ito nga 2023. Ganon. May pa-catch up Friday na siya ngayon. 'Di ba? May pa-catch Ng, up Friday pa siya ngayon. at ginawa yung Catch Up Fridays kasi nga, RJ, makinig ka. Kasi napaka-out of touch mo na. Actually, hindi ka out of touch. Alam namin yung ginagawa mo. Nagtatanga-tanga. Lord, you're saving Martin sa ass. Oo. Nag-call a friend na, Anini, nag-call a friend na sa'yo. Ang ano niyan, si Inday, nag-institute na yun ng Catch Up Fridays. Alam mo kung bakit, RJ? Kasi nga, alam niya na tong pizza. 'Di ba? Kaya nga, starting this 2024, every Friday, ang gagawin lang ng mga guro at ng mga teacher ay mag-catch up ng sa mga weaknesses ng mga estudyante. Mm. Ah. So iniisip mo pa lang, yung PISA, may ginawa na si May ginawa si Inday. Inday. Ganun ka kalit, RJ. Oh. So, ang ano dito, ang actually medyo yung sa atake ni Thinking Pinoy for today's video. Sumampa siya dun sa sumampa siya dun sa Attack Inday boat. 'Di ba? Actually, it's an Yun yung attack in na-confirm, boat. yun yung na-confirm namin dito, Thinking Pinoy, na ikaw yun nga yung hindi ka nagsasalita for the longest time kasi naintindihan naman na namin yun yung reason kung hindi ka nagsasalita. Pero yung magsumampa ka dun sa Attack Inday boat, 'di ba? Parang ayun, kinumpirma mo lang na wala na talaga kaming mahihita sa iyo. Wala na kaming Actually, mahihita sa iyo kahit ano. Parang si Inday lang yung pinagsasabihan niya doon, no? Si Inday lang yung pinagsasabihan niya doon kasi yung ano niya, I was watching him and trying to look at his body language.
sabi niya, kayong dalawa, nag-aaway kayo. Ano na, sabi niya ganun, magbati kayo, or kahit hindi kayo magbati, wala rin naman akong pakialam, wala rin naman kami mahihita dyan, ganyan-ganyan. Kineme, ganyan-ganyan. Sabi niya, parang hindi yan nakakabuti para sa Pilipinas, ganyan. Ikaw, Martin, iwanan mo na si Inday. Inday, parang, yung parang, ganun yung salita niya. And then, sabi niya, parehas kayong mali. Tapos si Inday, sinabi niya, mali si Inday kasi nga, parang namumuliti kasi Inday. Namumuliti kasi. Actually, yung ganong linya ni Thinking Pinoy, ay ganun na ganun ang salitaan ng mga ensaymada vloggers. By the way, Yeah. by the way, ganun na ganun ang salitaan ng mga ensaymada vloggers. Yung pagsasabihin na, si Inday kasi ang nang-away, si Inday kasi ang si Inday ang nanggulo. Yan. Ganun na ganun yung script ng ensaymada vloggers. So, yun yung sinasabi niya. So, ang daming explanation ni Inday, ni RJ tungkol kay Inday kung bakit mali si Inday. Pagkatapos na i-explain niya na kung bakit mali si Martin Romualdez, kunwari na-distract si bakla. So, hindi niya na na-explain kung bakit. Hindi niya na-explain kung bakit mali rin si Martin Romualdez. Kasi, sabi ko, babalikan kaya niya? Hindi niya na binalikan. Hindi niya na binalikan. So, malinaw na. Diba? O, una, hindi kulang ka sa information, RJ. Actually, masyado na kaming generous na sasabihin namin na kulang ka sa information. Eh. Meron ka information. Alam namin yung ginagawa mo. Nag-call a friend na. Kasi, you have kailangan, more, complex information than most of us have here. Pero ikaw, hindi, pili kang alam mo kung bakit inactivate na yan si RJ? Bakit? Kasi ang majority kasi ng followers ni RJ is mga DDS. Diba? Kasi naging 1.8 million yung followers niya, puro DDS yan eh. DDS talaga. Siyempre, kailangan ligawan ang DDS. Kailangan magpapangitin si Inday sa mga DDS. Siya lang yung pwedeng gumawa nun. Yun naman yan. Diba? Kasi yung policy, hindi ka naman lumabas sa mga policy discussion, RJ. Ano bang huling policy discussion ang didiscuss mo? Ba't hindi mo i-share yung pinag-aaralan mo dyan, yung mga natutunan mo, i-apply mo sa policy sa Pilipinas? Yung comment last policy sa yung GMA, bakit tinanggal si GMA, ganyan, na parang, bakit tama yung desisyon ni Martin Romualdez na si GMA? Di ba meron siyang, yun yung parang last niya na mahabang write-up about the, nasinisi niya si GMA. Nasinisi niya si GMA. Kita mo yung ginagawa ni RJ, tuwing may makakabangga si Martin, ang sinisisi niya, yung nakabangga ni Martin. Si GMA, si Sarah. Tama? May pattern, di ba? Sus! Diyos ko, RJ. Di ba? Ayun. Yun ang sabi ko. True. Diba? Grabe yung gaslighting. Oo. Hindi ko kinaya yung gaslighting ni RJ. Parang, Sige nga, i-challenge yung mga nakikinig dito na follower pa ni RJ. Puntahan niyo yung page niya at mag-comment kayo. Tanungin niyo siya, RJ, anong masasabi mo tungkol sa liquidation by certification ng Kongreso? Dapat wakasan na o ipagpatuloy pa? Yan ang issue. Tapos ka mo sa buhay ng ordinaryong tao. Nakaka-apekto yan kasi tax ng taong bayan yan. Pinagputahan ng mga hardworking na Pilipino ang perang gagamitin ng House of Representatives. So, it affects our lives. Ayun. Diba? Kasi sabi parang doon lang daw siya may pakialam sa mga bagay na apektado ang buhay ng tao ng ordinaryong Pilipino. Ayan. Oo. Na parang, yan Diyos ko, ang daming eksena. Gusto mo lang namang, maki-joy na panglilibak kay
Sarah, Oo. ginamit mo pa yung PISA, mali ka pa. Oo nga. Baka Di marami ba? yung ginagawa behind the scenes. Pagkatapos, hindi niya na na-update yung sarili niya. So, kaya Actually, bumobobo pareho, na yung hirit niya. actually, di ba yung Ensaymada vloggers, sinabi rin nila yung PISA. Mm. O, kapareho ka ng ano eh. Kapareho ka nila Rocky. Mm. Kanyo RJ, kapareho ka na ng linyahan ni Rocky. Diyos mio, Santissima Trinidad. Mm. O, basahin mo naman Sobrang yung mga cringy na nung ano comments. niya. Talaga. Ano Mm. pa nga ba? Hanggang 3 AM tayo sasha para diretso na kami magsimba, sabi ni John. Ay, grabe kayo, may ano, ang tawag dito, kailangan ng katahimikan dito sa aking silid ng 2:00 dahil may Ano oras meeting na ako ba? sa jowa. 1:30. Eh, Ayun. 1:30 pa lang naman. O, Mm. basahin mo yung mga comment. Tingnan natin kung may mga pwede tayong pagkomentan. Sabi ni Hanin Balindong, sabi pa niya, kung kakampi tayo sa China, bubombahan tayo ng US. Ay, hindi ko na ano yan, hindi ko na naabutan to. Today ba yan? Today ba to, Hanin? Tapos, kung sa US naman tayo kakampi, bobombahin tayo ng China. Tapos, kung wala tayong kakampihan, bobombahin tayo both ng China and US. Tangina, nabobo ang gago. Di naman tayo ginyera during the time of PRRD. Ayan. Sinabi daw Sinabi kanina. ko, Oo. May mga parts din kasi kung hindi na napanood na eh. So, yun. As TP said, do not bite the hands that feed you. Ayun. Yung China analysis talaga sobra bobo. Sabi ni Jerome. Meron pala siyang gano'n. Nagsabi pala siya nun. Hindi ko na napanood yung part na yun. Ayun. Matagal na ako yan pala nag-unfollow ang doon. natututunan. Yan pala natututunan sa London. Oo. Ayan, si Inang Maharlika nandito. Sabi niya, hello, Sas. Rogando Sasot and joie de vivre every day. Payak at matiwasay na pamumuhay, hindi polvoronic na buhay sa kuting ahas admin. Ayun. Diba? Ako, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ewan ko sa'yo, Joey, kung anong pangarap Mm-mm. mo sa buhay. Mm-mm. Ako hindi ko talaga pinangarap na maging, alam mo yun, na parang maging alta, yung maging Oo. super yaman, yung maging extremely wealthy. Ako talaga, ang akin lang talaga is, I should be, kasi naranasan ko kumain ng leftover food sa SM Manila Food Mm-mm. Court nung naging homeless ako. Oo. So parang, and I feel contented then. I feel happy. You Mm-mm. know, I don't feel sorry about myself during the time. I was Mm-mm. happy. I was treating it as an adventure. I was contented. So Oo. kung contented nga ako, kumakain ako ng leftover sa SM Food Court Manila at homeless ako. Mm-mm. So, iniisip ko, what difference will it make Oo. if I would be extremely wealthy? Oo. Di ba? Na parang, it won't. Parang, I already have what I want. Na I Mm-mm. feel contented. No? Na, okay, may mga practicality. So, kailangan may pambayad ka Mm-mm. ng kuryente, may pambayad ka ng renta ng bahay. Ako nga, okay lang sa akin kahit mag-rent lang ako ng room eh. Mm-mm. I was like renting a room when nasa Mm-mm. Manila ako. I was just renting a room for most of my time in the Netherlands. I was Mm-mm. happy. Alam mo yun, hindi ko kailangan na ng maraming, kasi nga, yung mga gusto ko kasing gawin, hindi ko kailangan ng maraming pera eh. Like, for example, Oo. Yes. Oo. alam mo yung gusto ko nung matuto ng maraming bagay. Oo. So, bumibili ako ng libro, mga second hand na libro, third hand na libro, Mm-mm. or libre ang internet. Diyos ko, ang Mm-mm. dami-dami matututunan if you only know where to go sa internet. Correct. Di ba? So, parang,
yun eh, na parang I can live like any parang I can live like an ordinary factory worker and be happy. Mm. Basta yun lang, mahaba yung kaya yun eh. Ikaw, ano bang ano mo sa buhay? Paano tunan mo sa buhay? Sabi nung alam mo naman ang tatay ko, very principled yung tatay ko eh. Sabi ng tatay ko, the worst thing that can ever happen to you is kapag takot kang maghirap. Kasi pag takot kang maghirap, dadating ka doon sa point na kakainin mo yung mga bagay na that would also eat your principles. Pero kung hindi ka takot maghirap, madali sa yung panindigan yung prinsipyo mo. 'Di ba? And ganun yung airpot ko. Ganun yung airpot ko. So yung airpot ko, never niyang tinake yung easy way. Handa siyang maghirap, handa siyang i-take yung road ng hard work. Ganon. And Di ba? ayun, so parang sa akin very important 'yun. Yung parang of course gusto natin ng pera, 'di ba? Gusto natin ng maalwan na pamumuhay. Pero at the same time, dapat hindi ka takot maghirap. Kasi once matakot kang maghirap, like for example, nasanay ka na, ay, dapat everyday ang ulam mo, hamon. Or So, hindi ka na bumalik makapag-ulam sa ng hirap. tuyo. Or bumalik sa hirap. Oo, or bumalik sa hirap. So ngayon, kung kunwari, hindi takot ka ng kumain ng tuyo, hindi, pagkain pa rin naman yun. Hindi ka naman mamamatay, di ba? But you wanted to maintain a certain lifestyle that you cannot afford. That is the time when it's going to be easy for you to sell your principles. Galing ng airpot mo, Joey. Oo, patay na siya at mahal na namin siya. Ayan. Pero yun, sobrang principled yung airpot ko eh. Ayun. Kaya, ganun dapat, di ba? Ganun dapat. Di ba? Ayun na nga, na, kasi at the end of the day, hindi mo madadala sa hukay yan. Di ba? Totoo. Ako talaga, kaya nga ang tattoo, ano ba yan? May tattoo ako dito. Ayan. Kaya actually, yung mga prinsipyo ko sa buhay, pinatattoo ko. Para hindi ko siya makakalimutan. Mm-hmm. So, halimbawa ito. So, actually complex ito. So, i-explain ko lang yung isang part. So, itong feather na to, feather. Sa taas niyan, heart. Okay? Ito is galing to sa Egyptian mythology. Mm-hmm. Itong symbolism nito, yung feather sa heart. Kasi sa Egyptian mythology, ang sabi, pag namatay ka, yung puso mo, i-weigh siya against a feather. Mm-hmm. Kailangan yung puso mo equal lang sa feather or mas magaan. Mas magaan. Otherwise, kaya nga nagpo-float yung heart sa feather dito. Mm. Otherwise, yung puso mo kakainin ni Anubis. At hindi ka mapupunta sa sa afterlife. At that would be hell, no? You would die with a heavy heart. So yun yung ano ba yung mga bagay na we will have a heavy heart pag namatay tayo. Iisipin mo ba, shit, hindi ako naging bilyonaryo. Yan bang iisipin mo pag ikaw namamatay ka na? Alam mo, ang dami-dami kong ang dami-dami ko nang naranasan ng mga na-deaths. Ang actually binabasa ko, ang hilig ko magbasa ng mga, alam mo yun, yung mga last words or yung mga last ng mga namamatay na, yung mga diba, let's say yung mga pasintabi dun sa may mga cancer. May mga cancer. When they only have, like for example, gamitin ko na yung former ko na mother-in-law. Kasi siya kasi legal kasi sa Netherlands euthanasia for terminal diseases. So, alam niya kung kailan siya mawawala na. So, she only had nung in-announce, sinabi niya sa amin na family niya na one month na lang yun. Girl, wala naman ako
ko nakita sa kanya na, naku, hindi ako naging bilyonarya, hindi ako naging mayamang-mayaman, hindi ako naging extremely wealthy. Alam mo, ginawa lang niya, tinuloy lang niya yung mga dati niyang ginagawa. Tinuloy pa rin niya yung pag-aaral niya ng Italian language, tinuloy pa rin niya yung, ang ginawa niya, nagpasalamat siya dun sa asawa niya, na nagsorry siya dun sa asawa niya, sinigurado niya na yung bahay malinis, alam mo yun, very, very simple. And then, alam mo yun, mga ginawa niya bago siya yung, nakapag-travel siya papunta ng Vietnam. Kasi she always wanted to go to Vietnam. And then, nagawa niya yun, na parang, and then she's happy. Parang she died like, with a very, very, very light heart. Na parang, na parang, wala naman akong nakita na namata, na on their deathbed at nagsisisi na hindi naging bilyonaryo. Sino ba yan? Diba? Even billionaires, no? Like for example, si Steve Jobs, yung ano niya, ang sinabi niya, hindi naman, alam mo yung talagang truly successful. No? If you listen to truly successful people, yung mga taong nakapagbigay ng value sa mundo, they will never talk about material things. What they will talk about si Steve Jobs, si Steve Jobs talaga yung panuntunan ko. Sabi niya na he had everything he had, a loving family, supportive family, and a chance to contribute his talent to the world. And then that's it. And then, di ba yung mga mayayaman, si Steve Jobs, iilan lang yung damit ni Steve Jobs, pare-pareho nga lang yung sinusuot niya eh. Kasi the less complicated sa mundane, mga, diba, na parang, sabi ni Vindoc si Bill Gates, no, I don't like Bill Gates. I find Bill Gates creepy. Ano ba ginawa niya sa asawa niya? Di ba yun yung nakipag-affair siya dun sa, di ba kasama pa yan ni, yung pedophile na nagpakamatay? Hindi si Bill Gates ang ano ko, pero yun ang ano ko na, nobody dies in this world and thinking na nagre-regret sila na hindi sila naging bilyonaryo. When you die, you know everything will be taken away from you, kaya wala kang mag-aadala, pero you don't want to die with a heavy heart. Kaya yan ang symbolism ng tattoo na yan. Kaya nandyan siya, pinatato ko para hindi ko siya makalimutan na si Epstein, I don't want to die with a heavy heart. Si Epstein daw yung kasama ni ayun. Sabi ni DMDM, sa live daw ni TP, sinabi niya na wala siyang natanggap. Magpapa-waiver pa daw. I think baka tinutukoy ni TP yung parang, binayaran siya for specific na I don't know, binayaran to shut up or alam. Pero I'm pretty sure, nag-benefit si TP naman, para naman si TP, para namang to. Hindi, I mean, dito, yung mga ganong klaseng concession, may service ka naman kasing binibigay. Hindi naman kine-question dito yung hindi naman kine-question dito yung services na binigay mo at dapat compensated ka doon. Kasi kung nagtrabaho ka at kinompensate ka doon, wala namang issue doon. Ang ini-issue dito yung paninindigan mo, TP. 'Di ba? Yung paninindigan mo. 'Di ba? Kasi napakalaking issue yung yung liquidation by certification ng Kongreso. Napakalaking issue nung 39.7 million lang yung travel expenses, pero ang 2.066 billion yung budget. Tapos, ang hinihingi ng 2024, 1.3 billion. O ba't hindi mo pag-usapan yan? Bakit ang pinili mo pag-usapan yung away yung sinasabi mo na away Emerald? Naging Christy per minute yung Naging Christy per minute talaga. Naging